Ayon sa intel ng Metro Clark Waste Management, may natanggap silang detalye na pasado alas 4 ng hapon umano ng Oktubre 7 ay iligal na lulusubin ng mga private army ng BCDA at CDC ang Kalangitan Sanitary Landfill kung saan may plano rin umanong i-take over ang kanilang property. Kaya bago pa sumapit ang alas 4 ng hapon at mangyari ang umuni inaasahang paglusob sa Kalangitan Landfill ay binarikadahan na ng Metro Clark Waste Management ang entry point sa lugar gamit ang naglalakihang truck ng kumpanya. Problema sa kapaligiran, kalusugan at peace and order, ilan lamang ito sa maaaring maapektuhan sakaling sapilitang maipasara ang Metro Clark Waste Management na nakatutulong sa mahigit kumulang 200 local government units sa buong bansa. Talagang makikrippled ang ating solid waste management kung may papasara ito na walang sapat na dahilan. Talagang crisis management ang mangyayari. Health hazard sa mga 150, 160 plus LGUs na kinikater namin. At dahil dito, maraming potential na risks ang mangyayari. Environmental, health, and of course, the peace and order. Sa pagtutulungan at pagkakaisa ng nasa higit 300 empleyado at mga pamilya ng Metro Clark Waste Management, nagsimula na rin silang magmanman at magbantay sa mga lugar na maaaring daanan at pasukin sakaling iligal silang lusubin kasabay ng walang hinto na pagseserbisyo sa kanilang mga kliyente. For the meantime, we remain where we are and we continue operating and catering to the servicing our clients even at this very hour. Halos wala na ring tulog ang mga tauhan ng MCWM para protektahan ang kanilang property. Dahil dito, lubos ang pasasalamat ni Rafael sa mga empleyado at nagmamahal sa Metro Clark Waste Management na handang ipaglaban ang kanilang property anuman ang mangyari. Talagang para sa ating lahat sa Metro Clark Waste Management, our employees, staff, workers, securities, lalong-lalo na, maraming salamat sa inyong commitment na patuloy na pinaglalaban natin ang ating karapatan, depensahan ang ating mga karapatan. Para sa Diyos at Pilipinas,